Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, November 22, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Vice President Sara Duterte nag-camp out sa Batasan bilang suporta sa kanyang Chief of Staff na naka-detain. May mga paratang din at pasaring kay Speaker Romualdez. Senator Villanueva at 7 pang mambabatas pabor na dagdagan ang tinapyasang pondo ng OVP. Extension ng medical furlough ni religious leader Apollo Quiboloy dahil sa impeksyon umano sa dental implants. Inaprubahan ng korte. At sa showbiz, Pinoy adaptation ng Japanese mega drama Saving Grace ni Sharon Cuneta at Julia Montes ipapalabas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Walang balak lumabas ng Batasan Complex si Vice President Sara Duterte hanggang matapos ang taon. Yan ang sinabi ng bise matapos siyang hindi payagan ng Kamara na samahan sa House Detention Center ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Samantala, may bagong alegasyon ng VP laban sa dati niyang campaign manager na si House Speaker Martin Romualdez. He will be detained kasi meron siyang 2 consecutive contempt orders. And alam niyo naman dito sa Kongreso, no, sila naman kasi nagsasabi kung ilang araw, ilang buwan. Camping sa Batasan Complex ang paandar ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sa Zoom livestream mula sa opisina ng kapatid na si Congressman Paulo Duterte, inihayag ng bise ang intensyong mamalagi sa Kamara kahit abutin ng susunod na taon. Ito'y para mabisita ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakadetain sa Kamara matapos ma-contempt kaugnay ng investigasyon sa OVP confidential funds na nasasadlak sa alegasyon ng misuse of funds. Government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead. Una na ang hiniling ng bise na samahan sa detention center ang kanyang Chief of Staff pero hindi pinagbigyan dahil labag raw ito sa security protocols. Kaya ang Kamara, kamot ulo ngayon kung ano ang gagawin. Lalo na't sumulat na rin si Congressman Paulo sa Kamara para sabihing binibigyan niya ng permiso ang kapatid na mamalagi sa kanyang opisina indefinitely o hanggang sa kanyang gugustuhin. Parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. Sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Ang House Sergeant at Arms namomroblema dahil high-profile personality ang bise kaya't kailangan i-lockdown ang Batasan magmula ng mag-overnight si Inday Sara nitong November 21. Pero ang pasabog na buwelta ni Inday Sara. Sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Samantala, may buwelta rin si VP Sara sa hirit ni House Speaker Martin Romualdez. Naharapin na lang niya ang pagdinig sa Kamara ukol sa umano'y maanumalyang confidential funds. Huwag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. Una nang sinabi ni VP Sara na kaawa-awa raw ang kanyang staff na ginigipit dahil umano sa mga taong pinupolitika siya.
Samantala, idinadawit naman ni Vice President Sara Duterte si House Speaker Martin Romualdez sa umano'y pamimili niya ng boto. Hindi malinaw kung biro lang ang mga salitang binitawan ni Sara kontra kay Romualdez, pero sinabi niya ito sa Zoom press con ngayong Biyernes ng gabi kung saan pinaratangan rin niya ang House Speaker na umano'y gusto siyang patayin. Kasabay rin ng tila pangaasar na dahil wala ang liderato ng Kamara sa ngayon ay pwede na siyang maupong Vice President Speaker. Baka pagbalik niya sa Lunes, ako na yung speaker dito. VP Speaker na tawag ninyong lahat sa akin. Bumalik na siya. I understand, nasa summer ba siya? Summer ba yun? Sabi sa akin kanina. Meron na naman siyang mga vote buying activities. Pabor si Senator Joel Villanueva at 7 pang mambabatas na dagdagan ang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa 2025 na ngayon higit 700 million pesos, makaraang tapyasan ng higit 1.3 billion pesos ng Kamara. Para naman kay Senator Riza Ontiveros, sapat na ang halagang ito. May balitang A to Z, si Ace Cruz. 8 senador kabilang si Senador Joel Villanueva ang interesadong dagdagan ang budget ng Office of the Vice President o OVP. Ito'y makarang tapyasan na higit sa 1.3 billion pesos ng Kamara ang lagpas 2 billion pesos na pondong hinihingi ng OVP. Hindi ko talaga makita na makatarungan sa isang opisina na itinuturing nating pangalawang pinakamataas na opisina ng pamahalaan. So yun lang po yung aking posisyon dito. I don't look at personalities, I don't look at whatever some politicians are looking at right now. I'm just after the office itself. Ayon kay Villanueva, dapat ay hindi maapektuhan ang pondo ng OVP para sa social services. Gayun din, ang aabot sa 200 namang kawani ng OVP satellite offices na posibleng mawalan ng trabaho. We have to think about this families na maapektuhan at gawin din ng pamahalaan yung nararapat para hindi maantala at hindi maapektuhan ng gusto yung mga pamilya na maaari o posible na mawalan ng trabaho. 100 hanggang 150 million pesos anya ang makatarungang halaga na dagdag sa tinapya sa pondo ng OVP na ngayon nasa higit 733 million pesos na lang. Nauna rito, sinabi na Senador Riza Ontiveros na dapat ipinaliwanag doon ni VP Sara ang mga ganitong senaryo nang humarap siya sa Senado. Kung yan ang i-raise na dahilan, hihingin ko yung mga detalye. Kasi kung naka-locate sila sa mga regional offices, baka naman pwedeng i-place or ma-second sa regional offices, halimbawa ng mga department na hahawak ng earmarked funds. Pero nanindigan si Ontiveros na makatarungan ang inaprobahang budget ng OVP. Sapat na iyan kasi historically nakapag-operate na ng maayos ang mga OVP ng mga dating administrasyon sa ganyang level or even less as a matter of fact. At tingin ko very fair at efficient. Talagang ganun, kahit yung budget ho natin, nagsimula ako nung nasa house tayo, wala pang 1 trilyon ng budget noon. No? But now, you know for a fact na talagang lumalaki yung ating saklaw na jurisdiction at mga kailangang paglingkuran. November 13 ang isalang sa Senate plenary ang budget ng OVP kung saan umapila si Senador Bongo na kaalyado ng pamilya Duterte na ibalik ang tinapya sa pondo. Muli itong bubusisiin sa period of amendments ng Senado sa susunod na linggo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinangunahan ni Senator Joel Villanueva ang groundbreaking ng Bocaue Cultural Hub na itatayo sa lumang City Hall ng Bocaue, Bulacan. Ayon kay Villanueva, mahalagang hakbang ito para mapanatili ang mga bagay na sumisimbolo sa kanilang bayan. Itinaon ang groundbreaking ilang araw bago ang kaarawan ng yumaong dating alkalde ng Bocaue at kapatid ni Senator Joel na si Mayor Joni na pangarap ng magpatayo ng Cultural Hub noon pa man. Bukod kay Senator Villanueva, present din ang ilang local officials ng Bocaue gaya ng kapatid nitong si Mayor John at asawa ng yumaong alkalde na si Vice Mayor Attorney Sherwin Tungna, maging si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva. May papakita natin kung saan nagmula ang mga Bukawenyo. Malayo ang mararating ng mga komunidad na sanay lumingon sa pinanggalingan. Kaya po ang pagtatayo ng isang museo ay isang napakadakilang hangarin.
Pinayagan ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang extension ng medical furlough ng detained tele-evangelist na si Apollo Kibuloy hanggang sa Miyerkules. Ayon kay Attorney Israelito Torion, dapat magsasagawa ng additional treatment kay Kibuloy sa Philippine Heart Center para sa naimpeksyon dental implant na nakakaapekto sa kanyang panga. Bagay na una ng kinontra ng kampo ng prosekusyon. Matapos ang mahabang diskusyon, aprobado ang medical furlough ni Kibuloy hanggang sa Miyerkules. Because we requested for the extension of medical furlough because there are matters that have to be addressed too with respect to his dental operation which affected his jaw. No, merong infection po kasi yung kanyang dental implants. Naghain naman ng counter-affidavit si dating Interior Secretary Benher Abalos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa paghahain ng arrest warrant kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Abalos, nasa tamang proseso ang operasyon ng PNP at wala siyang direktang kinalaman sa planong tinawag na Oplan Parokya. Dagdag pa niya, kung hindi ginawa ng mga pulis ang kanilang parte, malamang hanggang ngayon ay nagtatago pa rin si Kibuloy. Ito'y matapos ang inihaing kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Abalos kung saan pananagutan daw umano ni Abalos ang operasyon ng mga pulis kay Kibuloy sa KOJC compound. Pinaliwanag naman ni Abalos na namumulitika lang raw si Duterte lalo't tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Wala akong pakialam maski sino magdemanda basta alam mong tama ginagawa mo at prinsipyo hindi ba? Yung mali ay mali at yung tama ay tama. Pinuri naman ni si Back Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang batas na naglalayong ipagbawal at parusahan ang online cockfighting o isabong sa Pilipinas. Aprobado nitong November 19 ang pinagsamang panukala ng House Bills 9996 at 10307 na naglalayong ipagbawal ang online betting sa mga live na sabong at hadlangan ang mga isabong platform. Ipapawalang bisa rin ito ang mga permit na ibinigay ng PAGCOR at susubaybayan ng online na pagsusugal sa mga live-streamed na sabong. Ayon kay Villanueva, mahalaga ito para maprotektahan ng mga Pilipino mula sa masamang epekto ng online gambling na nagdudulot ng pinsala sa pamilya, pagkalugi at kriminalidad. Nihimok naman ni Villanueva ang iba pang mambabatas na agarang ipasa ang panukala para maging batas. Inihayag ng Philippine National Police na pababa ang bilang ng mga krimen sa kabila ng unti-unting pagdami ng mga tao sa mga mall ngayong papalapit na holiday season. Pero iba ang pananaw ng ilang negosyante sa mga pamilihan na nagsabing kaliwat kanan na ang mga insidente ng pandurukot. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Lumalamig na ang simoy ng hangin habang papalapit ang Kapaskuhan pero mainit naman ang pamimili ng mga Pinoy ng mga panregalo sa mga malls. Siksikan man sa mga pamilihan, ipinagmamalaki ng PNP na bumaba ng higit 20% ang kriminalidad sa buong bansa ngayong September 1 hanggang November 10 kumpara sa parehong period noong 2023. Nakapagtala po tayo ng mas mababang insidente po, nasa 21.42% o mas mababa po ng 1,631 ang naitala po nating mga insidente nung bare months po ngayong taon na ito kung ikukumpara po natin last year. Bumaba ang robbery incident ng 25.64% samantalang bumaba naman ang theft ng 10.14%. Pero iba ang pananaw ng isang negosyante sa isang mall sa Cubao, Quezon City. For me talaga sir, hindi. Mas lalong tumaas siya. Mas lalong madami na din. Halos parang every 1 week may pumupunta dito na mga 2 beses o 3 beses na mga pulis kasi tinitrace nila yung mga nawawalang mga phone. Sa kabila ng mababang datos ng krimen sa tala ng PNP, iginiit ng pulisya na paiigtingin pa ang police visibility sa lahat ng matataong lugar. Kapag kaganyan po ay naka-heightened alert na po ang PNP and effective December 15 po hanggang January 10 ay canceled po lahat po ng leave ng Philippine PNP personnel po to make sure we have sufficient number of PNP personnel na madideploy po natin during the holiday season po.
Partikular na tututukan ng pulisya ang mga pamilihan at pasyalan ngayong holiday season. Payo ng ating otoridad, iba yung pag-iingat ang kailangan at patuloy na maging alisto at mapagmatyag sa paligid nang hindi maging biktima ng kahit ano pa mang modus operandi ngayong Kapaskuhan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tiniyak ng Department of Agriculture na mananatiling stable ang supply at presyo ng karne ng baboy bago ang Pasko. Ayon sa Department of Agriculture, tiniyak ng mga partners sa livestock industry ang matatag na supply ng baboy sa kabila ng itinaas na konsumo ng karne na ito ngayong holiday season. Stable rin daw ang presyo at supply ng manok sa kabila ng 6% pagtaas sa produksyon ng manok sa huling quarter ng taon. Kasabay nito, ipinagutos naman ng ahensya sa Bureau of Animal Industry na magtayo ng higit pang inspection sites sa Metro Manila at mga karatig lalawigan para matiyak na walang dalang mga sakit ang mga ito katulad ng African swine fever. In fact, yung presyo nito mga nakalipas na buwan hanggang ngayong buwan ay stable. Yung kasim ay nasa 320 pesos per kilo at yung liempo ay nasa 380 pesos. At wala tayong nakikita na mabilis ang pagtaas ng karne ng baboy. Quarter yan kasi yung pinag-iilagan ng ating livestock industry. May tinatawag dyan na third quarter storm kung saan maraming sakit na lumalabas. So pinapaigting natin. It is Queen Cat's Year. Sa patuloy na pamamayagpag ng record-setting Hello, Love Again movie ni na Catherine Bernardo kasama si Alden Richards, may bago na namang achievement na natanggap ang aktres. Hinirang na Snow Leopard Rising Star ng 10th Asian World Film Festival si Kath ang kauna-unahan niyang award mula sa Hollywood-based Film Festival. Kinilala ng award-giving body ang husay sa pag-arte at potensyal ni Kath na gumawa ng pangalan sa industriya ng Hollywood. Hindi naman makapaniwala ang aktres at sinabing malaking karangalan sa kanya na irepresenta ang Pilipinas. Congratulations, Kath! Abangan sa aming pagbabalik. Mas mabigat na batas kontra nicotine addiction sa mga kabataan, hinihiling ng health at child rights advocates. At Bini Aya, nakibahagi sa isang environment activity sa La Union. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Lason at nakamamatay. Ganyan inilarawan ng Health and Children's Rights Advocates ang tobacco at e-cigarette products na patuloy na nakakahikayat ng maraming kabataang Pilipino. Sa kabila ng age limit, dumarami at pabata pa ng pabata ang mga gumagamit nito. Kaya naman nananawagan na ang mga eksperto ng mas mahigpit na implementasyon at pag-amyenda sa mga batas kontra vape. Ang Balitang A to Z ni Nayovi Almohano. Hit-hit dito, bugar roon. Talagang ang hindi na lang mga matatanda ang naninigarilyo ngayon. Pati mga bata at estudyante nagve-vape na rin o kaya naninigarilyo ng tingi-tingi. Kaya naman naalarma na ang iba't ibang health at children's groups sa paglobo ng mga kabataang nabibiktima ng nicotine addiction. Gaya na lang ng 17 anyos na si John Albert. 12 anyos pa lang natuto na siyang mag-vape dahil sa impluwensya ng barkada. Dahil sa vape, natuto rin ako manigarilyo eh. Pero sa vape kasi, makakamura ka talaga eh. Aminado siya na nagdudulot ng sakit ang vape dahil sa nicotine, pero Mahirap pigilan eh. kaya ngayong Children's Month, nananawagan sa gobyerno ang mga advocate gaya ng Health Justice Philippines na amyendahan ng Republic Act 11900 para palakasin ang vape regulation law at mapigilan ang lumalalang kaso ng young vape users sa bansa. Sana itaas natin, lalo na sa vaping, yung age of access from currently 18 years old to 21 years old. Magkaroon po tayo ng ban on the flavors, ng yung mga, wala na sana yung mga tawag dito, fruity flavors na yan na nakaka-attract sa kabataan.
Ayon sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, 14.1% o halos isa sa bawat 7 bata sa bansa edad 13 hanggang 15 ang gumagamit na ng vape dahil madali na lang bumili nito at madalas hindi na tinatanong ang kanilang edad. Kaya hamon ng mga health professionals sa mga mambabatas. Sa ating mga policy makers, ngayong National Children's Month, can we depend on you to commit to protect our children from the tobacco and nicotine industry? Higpitan po ang regulasyon, itaas po ang minimum age to 25, ban all flavors, ban all advertising, promotion, and sponsorship. Hiniling din ng mga eksperto na ilipat sa Food and Drug Administration ang regulasyon ng vape products sa halip na Department of Trade and Industry dahil hindi raw epektibo ang mandato nito. Matatandaan nitong nakaraang Mayo lang naitala ang kauna-unahang vape-related death sa bansa matapos mamatay sa atake sa puso ang isang 22 anyos na lalaki sa Laguna dahil sa malubhang lang injury mula sa 2 taong paggamit ng vape. Kaya paalala ng mga health professional, hindi kailanman ligtas na alternatibo ang vape sa sigarilyo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Namigay ang pamahalaan ng tulong pinansyal sa Nueva Vizcaya, isa sa mga lubhang tinamaan ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Ipinamahagi ng Office of the Vice President ang 50 million pesos na cash aid kung saan 500 individual ang makatatanggap ng 5,000 piso bawat isa sa ilalim ng DSWD-IX program. Namahagi rin ng 1,000 kahon ng family food packs para sa mga nasa evacuation center. Ayon sa NTRRMC, nasa mahigit 27,000 ang apektado ng mga bagyo, kung saan halos 400 pa ang nananatili sa evacuation centers. Iniutos naman ng Pangulo Marcos Jr. na unahin ng DPWH ang rehabilitasyon ng mga nasirang kalsada at flood control projects sa lalawigan. Mas malinis na enerhiya, mas abot kaya. Yan ang target ngayon ng pamahalaan matapos ipakilala ang bagong solar at battery storage facility ng isang private company sa Nueva Ecija na kayang suportahan ang bansa ng 35% renewable energy pagdating sa 2030. Inununsad ng Meralco Terra ng MVP Group ang bagong solar at battery storage facility na nagkakahalagang $4 billion o mahigit 235 billion pesos. Yan ay para pagtibayin ang renewable energy system ng bansa. Ayon sa Energy Department, inaasahang makakasupply ito ng kuryente sa mahigit 2.5 million na kabahayan. Pagka nagkaroon tayo ng indigenous na renewable energy, mababawasan ang epekto sa atin ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng fossil fuel. Sa paggamit nitong renewable energy, sisiguraduhin natin na constant lang halos ang magiging presyo ng ating kuryente. Kinumpirma ng Department of Health Calabarzon ang 4 na bagong kaso ng monkeypox. Matapos na walang naitalang kaso ang ahensya mula October 31. Sa tala, 2 lalaki mula Rizal, habang 1 lalaki at 1 babae naman mula Laguna ang nagpositibo sa Mpox. Umabot na sa 13 ang kabuuang kaso ng virus sa rehiyon. Samantala, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Dasmariñas, Cavite matapos tumaas ang kaso ng dengue. Umabot na sa 928 ang naitalang kaso ng dengue noong November 6, higit halos 4 na beses kaysa sa 233 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umusad na ang pagdinig ng Valenzuela City Regional Trial Court Branch 285 sa kasong graft laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa pagdinig, iniharap ng prosekusyon ang 2 testigo kaugnay sa kasong katiwalian ni Go. Inusisa rin ang koneksyon at pagkalas ni Go sa Yuan Technology, ang Pogo Hub malapit sa Bamban Municipal Hall na ni-raid ng mga otoridad noong Marso. Pagpapatuloy ang paglilitis sa kasong katiwalian laban kay Go sa December 9. From
from Nations Girl Group member to environment advocate. Matapos ang successful 3-day sold-out concert ng Nations Girl Group BINI sa Araneta Coliseum, nakiisa naman ngayon ang member nito na si Aya sa tree planting at beach cleanup activity sa La Union. Game na nakitanim ng mangrove trees si Aya kasama ang iba pang volunteers. All smiles si Aya habang ginagawa ito, lalo't alam niya ang kahalagahan ng mangrove tree sa panangga sa malalakas na alon, lalo na kapag may bagyo. Nakibahagi rin ang BINI member sa paglilinis ng dalampasigan sa La Union, kasama naman ang mga mangingisda at kanilang pamilya. Bahagi ng Share the Magic campaign ng Star Magic ang inisyatibong ito, na bahagi naman ng Star Magical Christmas event na gaganapin sa November 24, alas 6 ng gabi. Susunod, special screening ng Saving Grace, dinaluhan ng naglalakihang showbiz stars. At Kim Chiu may bagong transformation sa kanyang new project. Manatiling nakatutok kayo nanonood ng Balitang A to Z. Kasabay ng bonggang pagbabalik ng Prime Princess na si Julia Montes sa mundo ng Pinoy teleserye, naging star-studded din ang special screening ng Japanese hit series na Mother o Saving Grace sa Pinoy adaptation nito. Ang mainit na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Bigating mga bituin ang dumalo sa blue carpet premiere ng Saving Grace, ang Pinoy adaptation ng Japanese hit series na Mother. Buong pwersa ang cast na pinangungunahan ni Janice Tibilet, Sam Milby, Christian Bables, Jenica Garcia at ang bagong child star Zia Grace Bataat. Siyempre, highlight ng gabi ang the prime actress na si Julia Montes. Tagos sa puso ang mensahe niya para sa mga nanay at anak. Spotted din ang primetime king na si Coco Martin na full support sa kanyang real-life partner na si Julia. Multi-awarded ang Japanese series na Mother na unang ipinalabas noong 2010 hanggang sa nagkaroon ng maraming adaptation sa iba't ibang bansa. Kwento ng isang guro ang Pinoy version ng Saving Grace na nagbuhos ng pagmamahal at responsibilidad bilang ina sa batang estudyanteng biktima ng pang-aabuso. Abangan ang Saving Grace streaming sa Prime Video simula November 28 dito sa Pilipinas at sa 240 na mga bansa worldwide. Samantala, hotness overload ang bagong transformation ni Kim Chiu bilang pinakabagong calendar girl ng sikat na liquor band. Sa grand reveal, inilantad ni Kim ang kanyang bravest move ngayong taon na pinaghandaan raw niya physically and mentally. Abala naman ngayon si Kim sa shooting ng My Love Will Make You Disappear, ang kanyang upcoming rom-com kasama si Paolo Avellino. Inaasahang ipapalabas ito sa cinema sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa cartoonist at author na si Bill Watterson. Ang sabi niya, ang maliliit na pagkapanalo ay isang tagumpay pa rin. Mas mahalaga ang naging paglalakbay kaysa sa mabilisang pagkapanalo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nailabas na ba ang nakatagong Christmas tree o hinahanap pa? Kasama ang mga decor. Hindi naman kailangan bago. Ang mahalaga, mayroon tayo kahit anong simbolo ng Pasko. 33 days na lang pala bago ang masayang pagdiriwang. Ako po, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas, and happy weekend.